Gabi, puro pababa. Good luck sa pabalik. Nakikita ko na pagod ka na pag akyat nito. Good morning for travelers. So second day na namin dito sa Bali. And nandito pa rin kami sa Ubud. For today's video, we'll show you around North Bali. Yung mga stops sa tour na to ay Handara Iconic Gate na paboritong photo spot ng mga turista, Ulundano Temple, isang UNESCO World Heritage Site, Banyumala Twin Falls, The Heaven Wanagiri na photo spot, and Jatiluwi Rice Terraces, isa ring UNESCO site. Flexible naman ang itinerary pero dahil gusto namin makover lahat ng default stops sa tour na to for this video, we'll just go kung saan kami dadalhin ng guide. Ipapakita namin sa inyo ang bawat stop and sasabihin din namin kung worth it ba siya. Kung dapat i-keep sa itinerary or skip it kung hindi namin siya ma-recommend. Pero tandaan, personal take ko to ha. Kung may iba kayong take, okay lang yun. May kasama kaming driver / tour guide / photographer so hindi kami nahirapang maghanap ng mga photo spots. Actually, Instagram tour ang tawag nila dito kasi very picturesque ang mga stops. We booked this tour sa Klook. Ang pangalan ng tour nito sa Klook ay Instagram Tour with Photographer in Bali. Tapos may mga options pero ang pinili namin ay North Bali kasi may mga UNESCO World Heritage Sites. Pero nag-tour din kami actually ng Central and East Bali pero sa ibang video na namin i-feature. If gusto nyo ring i-book to sa Klook, use our promo code ThePoorTraveler for up to 280 pesos discount. Pwede na rin gamitan ng code na yan for hotel bookings. Check nyo rin ang description and pinned comment for updated promo codes just in case may mas bonggang discount codes na kami. Nagpapalit kasi ang mga codes every year. Anyway, it's gonna be a long day so simulan na natin. Kanina pa kaming 8:30 nag-start ng tour. So ang una naming stop is yung sa Baturiti Luwak Coffee. Nag-coffee tasting and tea tasting kami. Actually, nagulat kami dito sa stop na to. Ang kopi luwak ay gawa sa coffee beans na kinain and pinupo ng mga civet or alamid sa Tagalog. Yes, pupu. Pero hindi yun yung reason bakit kami nagulat. Sa kwento ng mga kakilala namin na nakatry na nito sa Lipa, Batangas, ang mga civet cats ay wild and talagang hinahanap yung mga beans sa forest floor. Pero dito sa particular cafe na to, meron silang area kung saan pinapakain nila yung mga civet. Hindi naman sila nakakulong and free naman daw to roam. Ewan ko rin kung totoo pero yun ang sabi ng guide. Either way, parang hindi sustainable. Kung ayaw niyong tangkilikin ng luwak coffee, mayroon silang mga normal na kape lang and tsaa na may iba-ibang flavor. Una natin ito-try itong ginger coffee. Ito naman body coffee. Takpan. Vanilla coffee. Lalo natin siya kasi parang meron siya sa babae. Yeah. Asang vanilla. This is cacao. Cacao. This is peanut coffee. Peanut coffee. Lasang peanut butter. Coconut coffee. Meron pero very subtle. Amoy coconut siya talaga. Pero sa lasa, hindi masyado. Avocado coffee. Lasa naman avocado. Matamis. And turmeric tea. Eh, natry din namin yung luwak coffee. Yung luwak coffee, separate na item. So that's 50,000 rupiah. Pero sa totoo lang, sa panlasa ko, wala namang special dun sa luwak coffee. Matapang lang siya. And overall, hindi ko ma-recommend tong stop na to dahil nga, correct me if I'm wrong, pero parang hindi sustainable. And dahil nag-breakfast naman kami, parang unnecessary stop lang siya. Ang reko ko, skip it! Mas okay na gamitin yung time para dumating ng maaga sa next stop natin. So now, nandito naman kami ngayon sa aming second stop. Nandito kami sa Handara Iconic Gate. Okay,
So 45 minutes daw yung hintayin namin para sa aming turn, para sa picture dito. Ayan siya. Yan, sa likod ko. Yan. So, hintay-hintay muna kami dito. Pero kung in-skip namin ang Kopi Luwak, mas maigsi sana yung pila and paghihintay namin. Ang maganda dito sa Ubud, medyo malamig. So, nice yung weather. Hindi mo ramdam yung pagod dahil hindi mainit. Medyo malamig today. Mahaba man ang hinintay namin, maganda naman yung mga shots na nakuha namin dito. So itong Handara Gate, worth it! So nandito kami sa next stop namin, Ulundano Temple. Isa sa mga UNESCO World Heritage Site. Nakasama sa tour namin. So dalawa kasi yun. So ito yung first na UNESCO World Heritage namin sa tour na to. A bit of information dito sa Ulundano, isa tong Hindu temple. Ginawa to noong 1633. Ginagamit ng temple na to for offerings at yung mga ceremonies na dedicated sa Balinese water, lake, and river goddess nila na si Dewi Danu. Medyo maraming tao when we visited this temple. Pero isa to sa mga pinakasinik na temples dito sa Bali. So worth it naman siya. After 3 stops, syempre pagod at gutom na kami. Kaya dito ang next stop namin, buffet lunch. Syempre sinubukan namin yung mga Balinese food. Hindi kami ang pumili nitong resto. Dito kami dinala ng guide namin by default. Dahil nga gusto namin makover ang default stop sa tour na to, gumura na lang kami. Pero tandaan na flexible ang itinerary ha. So kung ayaw mo ng buffet, pwede mong sabihan ng guide na sa iba na lang. Hindi ko alam if yung system ba nila dito ay parang sa atin na may libreng meal or commission ng guide sa lunch stop. Pero if in case papalitan nyo ang lunch stop, consider na i-treat nyo na lang ang guide and isabay sa lunch. As is the case with most buffets, it doesn't represent the Balinese cuisine well. Mas makakamura ka if you stick to a humble warung na lang siguro. So pupunta kami sa next stop namin, yung Banyomala Twin Waterfalls. So ito, depende na sa amin kung magbabasa kami, maliligo sa waterfall or hindi. Pero yun, may option naman. Siguro pipicture lang kami dun, kahit na may dala kaming extend damit. Tapos 500-meter walk daw sabi ni Kuya. Kaya tara, gabi puro pababa. Good luck sa pabalik. Nakikita ko na pagod ko pag akyat nito. Nagbukas ang waterfall attraction na to noong 2015. May dalawa kaming options paano pumunta dito. Ang una is maglakad or umangkas sa motor. Pero yung motor hanggang entrance gate lang ha.
Mas pinili lang namin maglakad pababa since pababa naman. Pero ibang usapan na pagpaakyat. Kaya nung pabalik, syempre umangkas na kami sa motor. Pero sinagot na ng tour guide namin yung pamasahe na 25,000 rupiah. Siya kasi yung nag-decide for us. Wow, nanisi. Itong Twin Waterfalls na to, kahit na may trek na nakakapagod, worth it. Lalo na if mag-swim ka siguro. Our next stop is Heaven Wanagiri. Yung mga body IG and TikTok posts na nakikita namin na may nasa bird's nest or giant swing, dito pala kuha yung mga iba doon. Gets namin bakit kasi sobrang ganda ng view dito. Kitang-kita ang Buyan and Tamblingan Lake plus yung magubat na bundok surrounding the lakes. Super ganda. How do I know my time is up when you're taking over? Why do I feel this much right now? Cause he's taking over. Dahil pack na pack ang pics namin dito, I have to say no, worth it naman siya. Instead I need you by my side. So, pangalan ng mga rice paddies dito or yung location ng mga rice paddies dito is Jati Luwi. Jati Luwi. Jati Luwi. And finally, ito yung last stop namin. Isa tong declared UNESCO World Cultural Heritage Site since 2012. Grabe ang lawak ng rice terraces dito. Pwede kang bumaba ng bundok para mas makita yung grandes ng rice paddies. Also, if uhaw and medyo nagugutom pa, may mga tindahan along the way na pwede kang bumili. Dito pa talaga ako bumili sa rice paddies ng tea bottle. Inumin natin. Sarap. Kahit na marami na rin kaming mga nakitang magagandang rice terraces dito sa Pilipinas, na-enjoy pa rin namin tong Jati Luwi. Worth it din. Tapos na, finally ang tour namin. Nakapagod, dami naming stops. So anong verdict sa buong tour na to? Honestly, yung laylay lang sa amin ay yung food stops na pwede mo namang i-replace. Yung actual sites ay magaganda and very picturesque talaga. So for me, it's worth it. So after this, balik na muna ang hotel, then pahinga, and then dinner. So yun, ang buong North Valley Day tour namin. Since magkakalayo yung mga stops and we want a hassle-free tour, we decided na i-avail na lang ang tour na to from Klook. Hindi na namin kailangan pang i-worrying entrance fees, transportation, and pictures namin. Yes, may kasama na kaming taga-picture sa lahat ng stops namin today. Dahil private tour to, ang presyo ay depende sa kung ilan kayo sa group. For North Valley Tour, if group kayo na 6 to 10 packs, nasa 1,800 pesos lang per person. Pero if 2 to 5 packs lang kayo, nasa 2,800 pesos per person. Dito sa Bali, madalas ay private tours talaga ang usual na kalakaran. I think meron ding mga join-in tours, pero for some reason, hindi kami makahanap that time doon sa area. Pero usually ay nasa 1,800 pesos din daw yun per person.
Hindi naman kami nagsisi kasi kahit na mas mahal, iba pa rin talaga kapag may total control ka sa time and hindi ka nagmamadali. Lalo na kapag may mga trek involved. Check nyo rin ang description and pinned comment for updated promo codes just in case may mas bonggang discount codes na kami. Nagpapalit kasi ang mga codes every year. Pwede na rin gamitan ng code na yan sa pag-book ng hotels. We stayed at 2 hotels. Isa sa Seminyak na malapit sa beach and isa sa Ubud. Para matry namin ang parehong areas. Sa Seminyak, sa Grand Malls Plus Hotel kami nagstay. You can get a room here for as low as 1,800 pesos or 900 pesos per person. Mas mataas ng slide kapag peak days. Cozy yung room pero malinis and ang ganda ng location. Malalakad ang beach and malapit sa mga convenience stores and restaurants. Dahil tipid-tipid kami sa Seminyak, sa Ubud naman, just in case mas bet nyo ang mas romantic and mas may peace and quiet, dito naman kami sa Ari Cottages nagstay. The cheapest room here can go as low as 2,500 pesos per night or 1,250 pesos per person. Not bad, lalo na kasi maganda talaga. Within the town center pa rin ng Ubud pero secluded ang vibe. Pero kapag peak season, pwedeng umabot sa 4,500 pesos pataas per room. And kung gusto nyo ng discount, use our promo code ThePoorTraveler for up to 280 pesos off. Ilagay namin yung mga links ng mga tours and hotel na binook namin sa description and pin comment. You can also follow us on Instagram, X, and TikTok. Just search at The Poor Traveler _L. We also have a podcast. Follow the Poor Traveler podcast on Spotify and Apple Podcasts. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!